Look, look! Malaking pintuan ng higante nakita ng isang TikToker sa Oregon. Welcome back sa Arvin Polo TV channel. May isang TikToker na may pangalang RDB Cell na sikat ngayon dahil sa claim niya na nakunan niya ng video ang isang higante na lumabas mula sa isang parang pintuan sa mga bundok sa Oregon. Bigla siyang nanahimik ng maraming araw at hindi siya nagpo-post ng mga videos matapos nito. Dahil sinasabi niya na may mga puting sasakyan ang sumusunod sa kanya sa bahay o kapag pupunta siya sa bundok na yon para mag-explore. Kung iisipin parang katulad ito sa kwento ni Andrew Dawson na isang taon mahigit ang nakalipas ay nag-post din sa TikTok ng video ng higante. Gumawa siya ng iba't ibang videos tungkol dito at talaga namang nag-viral. At sabi din ni Dawson noon na habang mas pinag-aaralan niya yung lugar, sinabi niya na may mga sasakyan din ng gobyerno na humaharang sa kanya. At nakunan niya pa nga ito ng kamera dahil kahit nasa bahay na siya ay sinusundan pa din siya. At ang nakakalungkot, maraming nagulat at nagtaka dahil isang araw namatay si Dawson sa hindi malamang dahilan. FYI, sa Biblia, mahigit 30 beses nabanggit ang mga higante at ang kanilang lahi. Yung pinakasikat na verse, Genesis chapter 6 verse 4, na sinasabing ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at mga kaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Kaya naman dahil dito, nagtataka ang iba kung may natitira pa bang lahi ng mga higante hanggang ngayon. Maraming tao ang naniniwala dito at kasama na nga si RDB Cell dito. At ngayon tignan na natin ang buong nakita ni RDB Cell. Ang TikToker na si RDB Cell na may totoong pangalan na James Gobel ay dating konsehal sa siyudad ng Oregon. Nag-claim siya o sinabi niya na nakakita siya ng higante na pumasok sa isang bato na mukhang pintuan habang naglalakbay siya sa Quartzville Drive malapit sa Green Peter Reservoir sa Oregon. That thing was open. It opened completely up and then it closed back up. And there's a little slot in it right up there. You can see that little slot where it looked like somebody was staring out of. Dude, giants are freaking real. I don't care what anybody said. Nag-viral ng husto ang video na ito kaya naman mabilis niya itong dinilit sa channel niya. At matapos nito ay nag-post siya ng follow-up video kung saan sinabi niyang may mga puting sasakyan na sumusunod at nanghaharas sa kanya. Anyway, we just been staying kind of low-key. When I wake up in the morning and I'm going, this is what I run into. It's down the road. And then sometimes it's up the other side of the road. And sometimes it just follows me around town. And there's a white truck that does the same thing. May video sa page niya kung saan bumalik siya sa site. At makikita mo sa simula ng video na may dalawang magkaparehong puting truck na dumadaan. Balak kaya ng mga sasakyang ito na patahimikin siya para hindi na malaman pa ng iba ang mga nalalaman niya? Totoo ba na alam ng gobyerno ang tungkol sa mga higante at ayaw na lang nilang ipaalam sa mga tao ang tungkol dito para hindi na makalikha ng pagpapanik? Sa tingin mo? So ngayon tignan naman natin kung ano ba talaga ang itsura ng pintuan kapag malapit. Nilapitan niya ito ng malapitan at tinutukan niya ito ng video camera. May ibang tao ang pumupunta dito para mag-explore pero wala naman silang nakikitang kakaiba sa lugar. At ngayon, heto naman ang magandang drone footage na kinukunan ng pintuan ng higante. At makikita mo sa video na mukha nga siyang pintuan. At FYI din po, ganito ang pintuan na ginagamit ng mga sinaunang tao para sa spiritual nilang gawain. At heto pa ang nakakagulat sa kwentong ito. Nag-post ulit siya ng video na kasama na ang asawa niya, bumalik sila sa lugar para mag-explore, at may punto na tumakbo sila pababa ng bundok dahil sa natakot sila sa isang bagay. Okay, well, we're here. There's no way I'm getting down there without a rope or anything. This is just steep beyond steep. Cross through there, and it is narrow, and it's slick. This was slick. I just don't know what that was. That same thing. But I swear to God, there was something standing right there. Just keep it going. I don't know what. Just get going. Di malaman kung gumagawa lang ba sila ng kwento para mas maging interesado ang mga tao. O pwede rin naman na totoo talaga ang mga sinasabi nila. Kaya naman hindi tuloy maiwasang mag-isip ng mga nakakapanood na baka isa itong doorway o lagusan na konektado sa isang spiritual na dimensyon.
Anybody that knows us knows my wife is very black and white, and if you listen carefully, you can hear what she says, and you can see her crying. So on our way back down, something happened, and we ended up running. Anybody that knows me knows that my old butt don't run. Anyways, will I go back? No. Will I take somebody else up there? Nope. I can tell everybody where it's at. If you DM me, I don't. That's about it. Mukha talaga siyang Aramumuru sa Peru. Ang Aramumuru sa Peru ay isang misteryosong lugar din na matatagpuan malapit sa Lake Titicaca, isa sa pinakamalalaking lawa sa South America. Kilala din ito bilang Gate of the Gods o Puerta de Hayumarca. Isa itong malaking bato na may hugis parihabang ukit sa gitna. Ang ukit ay mukhang isang pintuan o portal na nakaukit sa solidong bato. Ang eksaktong pinagmulan at layunin ng Aramumuru ay hindi pa din tiyak, kaya naman maraming alamat at espiritual na mga kwento ang nagsisilabasan tungkol dito. Ayon sa ilang lokal na alamat, ito ay isang portal patungo sa ibang dimensyon o isang stargate na ginagamit ng mga sinaunang tao para sa espiritual na paglalakbay o komunikasyon sa mga Diyos o ibang nilalang. Ngayon mabalik tayo sa mga higante. Sa tingin ko, maaring posible ito. Dahil alam naman natin na sa buong mundo ay taon-taon may mga tao ang nakakakita ng malalaking nilalang na naglalakad sa kagubatan. May mga nakaka-encounter pa nga sa kanila at may mga nakakakuha pa nga ng video. Kamakailan lang din, may video na lumabas mula sa Salt Lake City, Utah na parang may malaking nilalang sa gilid ng bundok. Mukha talaga itong malaking tao na nakatayo sa gilid na tuktok ng bundok. At mula ang video na ito sa isang Instagram page ni Token Ginger 2.0 at mukhang totoo talaga ito para sa karamihan. At katulad din ni Andrew Dawson at RDB Cell, yung page na pinag-uploadan nila ng video ay binura din nila ng hindi katagalan pagkatapos nilang maipost. Tila may nagsasabi sa kanila na burahin ang video at manahimik na lang kung ayaw nilang mapahamak. I know what I think it is, but it's 60 to 80 feet tall, 60 80 feet across at a wedge shape. At maari itong iugnay sa isa pang talata sa Biblia na mababasa sa Numbers chapter 13 verse 33 at sinasabing, "Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila." At ngayon kung duda ka pa din na meron talagang mga higante na nabuhay sa mundo, ay panoorin mo ang kasunod na video. Sila pala ang nakatira sa mundo 100,000 years ago. Totoo kaya ito? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga higante madalas makikita sa mga mitolohiya at sa iba't ibang kultura. Ang mga itsura nila ay dinalalayo sa ating mga tao. Oo, laki o tangkad lang talaga ang naiiba sa kanila at bukod dun ay wala na. Sa katunayan, nabanggit din ng mga higante sa Biblia. At mapahanggang sa ngayon, marami pa ring mga legends ang naniniwalang totoo silang umiral. Pero bakit nga ba iisa ang kwento nila kapag higante ang pinag-uusapan? Di kaya sila ang mga ninuno nating mga tao? At yan ang ating aalamin. Isang medieval Danish historian na nagngangalang Saxo ang nagsabing totoong may mga higanteng namuhay dito sa mundo. Ayon pa sa kanya, ang taas nito ay kasing tataas ng mga gusali noong unang panahon. Karagdagan pa, marami ring nasulat noong mga panahong yun tungkol sa mga higante. At ang halimbawa na nga lang dito ay ang The Old English poem na may pinamagatang Seafarer. Sinasabi dito na maraming mga naglalakihang pader na gawa sa batong tinayo ng mga sinasabing higante na nabuhay dito sa mundo. Marami ring mga historical documents na nagsasabi tungkol sa mga higante. Sinulat ni Herodotus na kinukuha ng mga Spartans sa mga buto ng mga mandirigmang nauhuli para makatulong sa kanilang military campaign. At ang labing tinutukoy ko dito ay mayroong taas na 7 cubits hanggang 11.5 talampakan o 3.5 metro sa makabagong terminolohiya. Piniliwanag naman ni Pausanias, isang ancient Greek scholar, ang tungkol sa mga natagpuang kalansay sa ilog na may sukat na 18 na talampakan o 5.5 metro. Binigyang kahulugan naman ni Josephus Flavius, isang Romanong mananalaysay, ang mga testimonya ng mga tao na nagsasabing nakita mismo nga nila ang buhay ng mga higante. Sinabi ng mga nakakita sa mga higante na ang mga itsura daw nito ay iba sa itsura ng mga ordinaryong tao at ang kanilang mga boses ay dumadagong-dong sa tuwing sila'y nagsasalita. Noong kapanahunan na nagsisimula pa lamang ang Kristyanismo ay naniniwala ang mga pari na si Adan ay may taas na 13 feet o halos 4 na metro, habang si Eva naman daw ay mas mababa ng bahagya na may taas lang na 10 feet o 3 metro.
Ang mga talaan ng mga sulat tungkol dito ay makikita sa archives ng Vatican. Nahukay sa mga bundok ng Caucasus ang mga kalansay na may sukat na 13 feet o 4 na metro sa metric aficionado noong 20th century. Ang edad ng mga labi na mga kalansay na ito ay umaabot sa 10 hanggang 100,000 taon na ang nakalipas. Ang bilang ng mga kalansay na nakita ang nagtulak sa mga siyentipiko para masabi nga nila na ang mga higanting ito ay nagtungo rito para maghanap ng ligtas na lugar pagkatapos ng mga nangyaring sakuna sa mundo. At sa lugar na nga na yun makikita ang kanilang huling tirahan, gayon din ang kanilang huling hantungan. Sa isang lumang libro na mayroong pamagat na History and Antiquity na sa ngayon ay makikita na sa may Oxford University, ay makikita mo sa librong ito ang listahan ng mga tuklas ng Middle Ages tungkol sa labi ng isang higante sa may Cumberland. Ang masabing higanteng nilibing sa ilalim ng lupa na may lalim na 4 yards. Ito'y nakasuot ng uniforme ng isang sundalo. Ang kanyang mga armas tulad ng espada at palakol ay nakalibing din kasama niya. Ang haba ng kalansay niya ay umabot ng 4.5 yards at ang mga ngipin naman nito ay may habang 6 and 1.5 inches at ito rin ay malalapad. Ang maraming bilang ng bakas ng paa ng mga higante ay ilan pa lang sa mga ebidensyang nagpapatunay na talagang mayroong totoong higanteng nakatira sa mundo noong unang panahon. At ang isa pang halimbawa dito ay ang bakas ng mga paa na may sukat na 80 centimeters o 2.5 talampakan na nahukay sa may Tanzania. At bukod pa nga rito, mayroon pang isang kaparehong bakas ng mga paang nakita sa may disyerto sa bansang Nevada na may sukat na 50 centimeters o 1.5 feet. At naniniwala ang mga tao na ang bakas na ito ay mayroon ng tandang 250 million years. At bukod pa nga rito, ilang mga bakas pa ng kamay ang nakita rin katabi ng mga kalansay ng mga dinosaur malapit sa isang nayon sa bandang Turkmenistan. Ang taas ng mga higante na nag-iwan sa mga ito ay umabot sa 5 meters o 16.5 feet at namuhay ang mga ito 150 million years ago na ang nakakalipas. At karagdagan pa, isa namang ngipin ng tao ang nakita sa bansang Hong Kong noong 1935 na may sukat na 5 beses na mas malaki kumpara sa ordinaryong ngipin ng tao. At ganun pa man, isa namang 60 meters o 2 feet na haba ng bungo ng tao na may 2 ngipin na nakita sa bansang Alaska noong 1950. Habang isang kalansay naman ng tao ang nakita sa Mongolia na may habang 50 feet o 15 meters noong 1999. Ang mga ebidensyang ito ay talagang magpapatunay sa atin na talagang mayroong higanteng minsan nang nabuhay sa mundo. Maaring nabuhay lamang silang mag-isa at maaari din namang kabilang sila sa iba't ibang lipi ng mga tao. At kung talagang totoong may higanteng nabuhay noon sa mundo, ay nangangahulugan itong meron pang mga ibang bahagi ng kanilang katawan ang hindi pa nadidiscover ng mga tao. Sa opinyon ng maraming siyentipiko, ang malaking bilang ng mga megalithic objects na nadiskubre sa iba't ibang panig ng mundo ay isang matibay na katibayan na ang mga higante ay talagang nabuhay noong unang panahon. At sa kabilang banda, kahit meron ng makabagong teknolohiya sa ating panahon ngayon, ay talagang hirap na hirap pa rin silang gumawa ng mga monumental objects. At hanggang sa ngayon wala pa rin mapakitang ebidensya ang mga siyentipiko na gumamit ang mga sinaunang tao ng makabagong teknolohiya para magawa ito. Sa kabilang banda, ito ang sikat na Baalbek Terrace sa Lebanon malapit sa may Beirut. 3 malalaking stone slabs na may bigat na 800 tons ang nakalagay sa pinakailalim nito. So paano ito ginawa? Ang mga plates nito ay magkakapareho at nabagay sa bawat isa, kaya kahit ang blade ng kutsilyo ay hindi kayang ipasok sa mga pagitan nito. Tinataya ng mga researcher na bago mailagay ang isang stone block na may lapad na 21 meters at may haba na 54 meters, ay kinakailangan itong sabay-sabay pagsikapan ng 35,000 na katao. Ngayon, sino, paano at bakit nila ito ginawa? Ang isang sulat kamay na Arabic treatise ay nagsasabi na ito'y itinayo bilang Temple of Jupiter at tinayo ito ng mga higante dahil sa utos ni King Nimrod pagkatapos ng isang baha. Ang sinaunang lungsod ng Teotihuacan, isang lungsod ng mga Diyos, ay may layong 31 miles mula sa Mexico City. Marami itong mga stone blocks na hindi lubusang maunawaan. Ayon sa pinakakaraniwang makasaysayang bersyon ng mga kaganapan, ang lungsod ay tinayo ng mga higante para gawing Diyos ang mga tao. Ang layout nito ay kahawig ng solar system mula sa gitna ng templo na kung saan sumasagisag sa araw. At sa kabilang dako, ang planet temples at kasama dito ang Pluto ay na-discover lamang ito ng mga modern astronomers noong 1930.
So sa makatuwid, ibig sabihin ng mga naninirahan sa lugar na iyon ay may kaalaman na tungkol sa astronomy kahit na sila ay nasa sinaunang panahon lamang. Tungkol sa mga bagay na tinayo ng mga higante, sinama ng mga scholar ang Egyptian Sphinx, English Stonehenge at mga stone figures sa Easter Island at ang Tibetan City ng mga Diyos. Mga higante raw ang gumawa nito ayon sa mga scholar. At hindi lamang mga struktura nakakamangha dahil maging ang kanilang geometrical connection sa isa't isa ay talaga namang nakakamangha. Halimbawa nito yung linya mula sa Tibetan City of Gods patungo sa may Egyptian Sphinx at kung itutuloy-tuloy mo ang linya ay makakapunta ka sa Eastern Island at ang isa pang linya mula naman sa may City of Gods at dadaan pa ito sa Mexican Pyramid at tutungo na naman sa Eastern Island. At ang dalawang linyang ito ang naglalarawan ng 1/4 na bahagi ng Earth. Ang linya naman mula City of Gods hanggang Stonehenge ay nahati ang quarter sa dalawa. At ngayon ang katanungan dito, paano nawala ang mga higante noon na sinasabing gumawa ng lahat ng mga ito? Ang pagkabuhay at pagkawala ng mga higante ay may kaugnayan sa cosmic cataclysm. May mga ebidensyang nagsasabi na daang-daang milyong taon na nakakaraan ay may isang malaking asteroid ang lumapit sa ating planeta na may sukat na mas malaki pa sa buwan na meron tayo ngayon. May haka-haka na ito'y naging satellite sa Earth dahilan ng paghina ng gravity. At ito raw naging dahilan kung bakit biglang lumitaw o nabuo ang mga higante na merong maayos na civilization. At matapos daw ng libo-libong milyong taon, ang satellite ay bumaba mula sa orbit nito at nagkawatak-watak. Dahilan ng mga debris nito ay nahulog sa Earth. So ibig sabihin nagkaroon ng pandaigdigang kaguluhan noon o sakuna. At karagdagan pa rito ang ozone layer sa atmosphere ay bumaba ng 7 ulit at nagpataas ng impact ng solar radiation. Maraming nangyaring hindi maganda noon kaya naman nawala ang mga higante. Ayon pa sa ilang mga researcher, bago maganap ang pandaigdigang sakuna, ang atmosphere ng mundo noon ay merong higit na 1.5 times na oxygen kumpara sa ngayon. At papahanggang sa ngayon marami pa ring mga ebidensyang nahuhukay o mga nakukuha sa mga lupa tungkol sa mga sinaunang labi ng mga higante. Ngayon ikaw kung tatanungin ka, naniniwala ka ba sa mga higanteng nabuhay noon sa mundo? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin.